Sige po, mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo po lahat ay tumayo at awitin po muna natin ito. Awit po muna tayo sa Panginoon. Yes. Panginoon, minamahal kita, paliguan kita, habang nabubuhay. Dumasama ang mga pagsubok, alam kong ikaw sa aking susubaybay. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko'y aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Hesus. Sana ako'y iyong pinanawan at iyong pinagaling aking karamdaman. Binago mo lubos ang buhay ko, ngayon'y gamitin mo sa iyong gawain. Kaya ako susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko'y aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Hesus. Kaya ako'y susunod sa iyo upang ipangaral ang iyong salita. Buhay ko'y aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Hesus. Buhay ko'y aking iaalay bilang ganti sa iyo, Panginoong Hesus. Yes, Lord, nakahanda po kami, aming Diyos, na mag-alay ng aming mga buhay para sa iyo. Wala kaming kayang gawin kundi ialay lamang ang aming mga buhay para sa iyo, O Diyos. At patuloy mong hipuin ang puso ng bawat isa sa amin upang maging bukas sa aming paglilingkod sa iyo. Na habang kami ay nabubuhay sa mundong ito, patuloy ka naming paglilingkuran, patuloy ka naming pasasalamatan, at gamitin mo ang buhay ng bawat isa sa amin upang ikaw ay maparangalan. Salamat po sa umagang ito, aming Ama. Silyuhan mo po, O Diyos, buksan mo ang aming mga puso at upang ang mga salita mo na aming mapapakinggan sa umagang ito ay maging buhay at maging katulad ng tabak na magkabilay talim, O Diyos, na tumatagos sa kabuturan ng aming mga pinaghihiwalayan ng aming kaluluwa at ng aming espiritu at ng aming laman, O Diyos. Maging ang puso ng bawat isa sa amin, patuloy mo lamang pong baguhin, at maging ang aming kaisipan upang makalakad po kami ng naaayon sa iyong kalooban. At ang Espiritu ng Diyos ang manatili pong kumilos sa aming buhay upang patuloy na mabantayan po namin ang aming puso kung ano po ang laging nilalaman nito, at ang bawat tibok nito, O Diyos, ay pagindapatin mo sa puso mo. Maging ang aming isipan, patuloy mo pong pagindapatin sa iyong kaisipan upang makalakad kami ng naaayon sa iyong kalooban. Sasambahin ka namin, O Diyos, patuloy ka namin pasasalamatan. Bendisyonan mo ang mga salita mo, Banal na Espiritu, ikaw ang magsalita sa aming kalagitnaan. Mangusap po kayo, hayaan mo na malasa po namin ang kapangyarihan at ang sustansya ng salita mo upang makakilos po ito sa aming mga buhay, na makapamuhay kami
ng matuwid at tahakin namin ang landas na kung saan ay ituturo mo sa amin at patuloy mo kami sasamahan at gagabayan sa landas na ito. Habang kami ay patuloy na nag-aantay sa iyo, maging karapat-dapat po nawa ang bawat isa. Sasambahin ka namin, patuloy po, Diyos, na papupurihan ka para rangalan ang dakilang pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Uli, makakaupo na po ang bawat isa sa atin. So, patuloy po tayo sa puso po ng ating mga katawan. Sabi nga. At ngayon, ang ating pag-uusapan ay guard your heart. Bantayan ang puso. Bakit nga ba pinababantayan ang puso? Bakit kailangan nating bantayan ang ating mga puso? Tingnan po natin sa aklat ng Kawikaan o Proverbs chapter 4, verse 23 to 24. Ang sabi po gano'n sa Proverbs o Kawikaan chapter 4, verse 23 to 24, ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. So, ayan. Kanina po, sakto po ito. Ngayon lang, bago po tayo nagsimula, ay may nabasa po akong chat. At nagsinungaling daw siya. Sabi niya sa Pastora, nakapagsinungaling po ako sa pamilya niya, sa mga anak niya. May dahilan naman. So, natumpok naman ang sinasabi ng banal na kasulatan. Na sabi, ilayo ang iyong mga labi sa kasinungalingan. So, bantayan. Pag sinabi po kasing bantayan, protektahan. Sabi, means to protect it and watch over it. You could almost think of it as being the warden of prison must watch over everything that comes into prisoner. Ibig sabihin po, ang ating puso ay dapat nating bantayan. Pang-isipin po natin. Kaya diba sabi doon sa Kawikaan, sa binasa natin, maging pala yung mga lumalabas sa ating mga labi na hindi kaaya-aya. Hindi maganda. So, yun pala. Kaya kailangan mong bantayan kasi kung ano yung lumalabas sa iyong labi, sa iyong bibig, yun yung nasa loob ng iyong puso. Kaya ang nais ng Diyos na malinis tayo. Kaya pinahihintulutan niya, tinuturo niya, iniutos niya, na bantayan natin ang ating mga puso. Maging katulad daw po tayo ng mga guard. Like for example, yung mga nasa kulungan, jail guard. Diba, ano sila? Alerto sila. Kasi baka mamaya may nakalabas na preso o kaya may nakatakas. Maging yung mga nasa labas ay binabantayan din nila. Kasi baka kung ano ang maipasok sa loob na labag sa batas. At maaaring ito ay maging dahilan ng kaguluhan. Kung kaya ang mga warden ay mabusisi na nagbabantay ito. Mabusisi po sila. So kung mabusisi ang sanlibutan na nagbabantay sa kanilang responsibilidad, gaya ng security guard, ang security guard kapag pinabantay siya sa isang establishmento, lahat yan nakalista. Bawat pumapasok at bawat lumalabas. Lalo na po sa mga pabrika. Diba? May nakalagay dyan kasi ano po ang instruction ng management? No ID, no entry. Diba? Kapag wala kang ID, hindi ka pwedeng pumasok. At kapag may mga sasakyan na pumapasok, nakalagin po yan. Kapag pumapasok ka, may ID ka na, kailangan login ka pa, nagsusulat ka pa sa logbook. Kapag lumabas ka, kailangan nakalogin ka rin na ikaw ay nakapag-out na. So, anong ibig sabihin? Bakit
mabusisi ng mga ito. Kasi tinutupad nila yung kanilang responsibilidad. Kagaya halimbawa ng may mga items, pabrika, may naipuslit dyan na 10 box at hindi nakalag sa kanila. Pananagutan ng gwardiya yan. At maaari yan ang dahilan ng iyong pagkatanggal. So mabigat yung responsibilidad ng security guard. Mabigat yung responsibilidad ng gwardiya. So kung mabigat ang responsibilidad nila, mas lalo higit na mabigat ang responsibilidad natin sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang sinasabi ng Biblia, mismo yung puso mo ang dapat mong bantayan. Puso, sabi ng Bible, bantayan mo ang puso mo. Hindi yung bantayan mo ang puso ng kapitbahay mo. Hindi po pwedeng bantayan mo yung puso ng kaibigan mo. Bantayan mo yung puso ng asawa mo, di ba? Bantayan mo yung puso ng mga kakilala mo, lalo pat ingit na ingit sila sa iyo, at ingit din sila ikaw sa kanya. O, diba? Pag hindi mo binantayan ang puso mo, nako, malaking gulo. Diba? Kasi ang nangyayari, tinitingnan mo kung ano yung ginagawa niya. Pero yung ginagawa mo, hindi mo nakikita. Diba? Kaya guard your heart, ang sabi ng Diyos. Kailangan tayo mismo, bago mo bantayan ang puso ng iba, bantayan mo muna ang puso mo. Kasi baka mamaya nakakapagsalita tayo nang hindi na pala kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sa halip na yung sanlibutan ang nagkakasala, hindi na tayo na ang nagkakasala sa Diyos. Ang sanlibutan ay sanlibutan yan, at ang Diyos nila ay si Satanas. So ano ang mapapala mong mabuti sa kanila? Wala, diba? So kung nakikita mo yung kasamaan ng sanlibutan dahil kontrolado ang buhay nila ni Satanas, baka madamay ka pag nag-react ka. Kasi hindi mo binabantayan mabuti yung puso mo. So, kailangan bantayan mong maigi yung puso mo. Pag nakikita mo sila na gano'n, teka muna, tapos biglang sabi ng Diablo, sige, pumatol ka sa kanya, pumatol ka sa kanya. Diba, ikaw naman ngayon, galit na galit ka, nagre-react ka naman ngayon. Diba? So, may pagkakaiba ba sa Krisyano at saka sa hindi Krisyano pag nakipagbangayan ka? See? Kaya anong sabi ng Biblia? Guard your heart. Bantayan. Kung papaano ang gwardiya ay mabusisi, mas lalong higit na maging mabusisi tayo sa harapan ng Diyos. Kasi ang nakasalalay dito ay ang ating kaligtasan. Ang nakasalalay dito ay ang ating buhay espiritual. Ang nakasalalay dito ay ang ating kinabukasan. Ang nakasalalay dito ay yung ating mga panalangin. Kaya mas malaki ang mawawala sa atin kung papatol tayo sa mga gawa ng Diablo. Sa buhay na ginagamit ng Diablo, ginagamit yung mga buhay sa sanlibutan. So, dapat bantayan mo, maging mabusisi ka. Hindi ako pwedeng pumatol sa kanila. Iba ang buhay ko na ngayon kaysa sa noon. Kung noon ay hindi pa ako Krisyano, kabanggain ko kayo, pero ngayon hindi na Krisyano ako. Kaya ibig sabihin, binabantayan mo na talaga yung puso mo. Diba? Maging sa pananalita mo, kung dati ay dat-dat ka ng dat-dat, kumbaga sabi nga nila, bungangira ka noong panahon. Ngayon dapat hindi na. Dapat may minor na, may minus na. Kung halimbawa 100%, nung nakaisang taong ka ng Christian, dapat 95% na lang. Kung naka 2 years na Christian ka na, dapat 90% na lang. Kung naka 3 years na Kristiyano ka na, dapat 85% na lang. So,
magbigay ka sa Lord ng prayer, maghingi ka sa Lord na, Lord, kahit taon-taon lang, mabawas sa aking puso yung pagiging bungangera. Mabawas sa akin yung katwiran kong hindi maganda. Diba? Kasi instant hindi naman talaga tayo mababago. Lalo na kung 10 years ka na, 15 years ka na, mananampalataya, diba? So, dapat kalmado ka na. Kung ang alon sa dagat ay humahampas ito ng napakalakas sa panahon ng tag-ulan, bagyo, dapat sa panahon naman ng tag-init, kalmado ang hampas ng alon. Kaya, huwag mong sasabayan. Kung kinakailangan ikaw ay maging kalma para makita nila, gawin mo. Kaya yun ang itinuturo ng Biblia. Tayo ay ilaw ng sanlibutan ito. Kaya kailangan makita sa atin ang tunay na liwanag. Kaya ang susi, kung nais mo na maging isa kang mabuting halimbawa at maging patutuo ka sa sanlibutan ito, guard your heart. Bantayan mo. Alam niyo po ba sa Biblia ay maraming beses na binabanggit ang patungkol sa heart, patungkol sa puso. Iba-iba nga lang translation. At 2 translation lamang po itong aking nakita, pansamantala, at sa NIV translation, ang heart na binabanggit is binanggit niya doon ng 500 times. Sa NIV ha, 500 times na binanggit ang heart o ang puso. At sa King James naman, King James translation, 800 times na binanggit ang puso. So, isipin nyo, no? Napakarami po natin dapat makita, kapag-aralan. Kailangan natin makita iba't ibang uri ng pananaw at ibang uri ng sitwasyon at kalalagayan ng ating puso sa harapan ng Diyos. Kaya alam nyo, mahalaga po talaga na pag-usapan natin ang patungkol sa puso. Kasi dito mo nasasalamin. Nasaan ka ngayon? Ano ngayon ang damdamin mo? Yung 9 fruit of the Holy Spirit, may bunga doon, yung tinatawag na self-control. Pag sinabing self-control, ano ang gagana doon? Puso. Pag sinabing love, di ba? Isa yan sa bunga ng Espiritu na Santo. Love, so ano ang gumagana doon? Puso pa rin. Di ba? Patient. Anong gagana doon? Puso pa rin. Kaya nga, sabi ng ganon, pag sinabi daw pong puso, sinabing minention na po ng ilang bisis, ito po ay mahalaga. Pag minention na ang isang bagay, lalong higit sinasabi na ang puso ay binabanggit sa Biblia ng 800 times. It means napaka-importante ito sa ating buhay na dapat natin bigyan ng pagsasaliksik o pagkakataon na makilala at makita natin kung ano talaga yung nilalaman ng ating mga puso. Dahil mahalaga ito. Ang isang buntis, ang isang babae, kapag ito ay nagbuntis, 1 buwan pa lang, pag may nararamdaman ng ito ay pumipitik sa kanyang sinapupunan, matik yan sinasabi ito ay may buhay o buhay. Kapag ka ang isang tao ay nadisgrasya, halimbawa sa kalsada, ano ang unang-unang tinitingnan ng mga tao ng medikal? Yung pintig ng puso, either na dito ka o dito, o kaya yung hininga. Pag pumipintig, kung sa amang bagay na merong pitik, pag pumipintig, ibig sabihin ito ay may buhay. Kaya napakahalaga ng puso ng isang tao na dapat po nating bantayan sapagkat ang Diyos ay sa puso nakatingin. So, 3 bagay, 3 dahilan, sabi ganon, 3 reasons why you must guard your heart.
Because your heart is extremely valuable. Kaya kailangan mong bantayan ang puso mo sapagkat itong pusong ito ay mahalaga. Mas mahalaga ito sa ginto. Mas mahalaga ito sa kayamanan. Aanhin mo ang kayamanan sa sanlibutan ito kung wala ng pintig ang puso mo. Hindi naman si Sharon Cunita na pati ang pintig ng puso ko. Ay, diba? Pati ba pintig ng puso ko? Diba? Sinapelikula ni Sharon Cunita yun. Pero anong saysay na kayamanan sa sanlibutan ito? Ang mga tao, kalamitan, hindi pa sila agad-agad natatakot pagka sinabi nilang may sakit ka na cancer. Pero, ang matinding gumigimbal sa buhay ng isang tao kapag sinabi na ng doktor na may sakit ang puso mo. Doon mas matinding takot ang dumadating sa buhay ng isang tao kapag may depresya na ang kanyang puso. Matik lahat yun. Wala nang magagawa ka doon. Kaya, ang sabing ganon, bantayan mo to sa harapan ng Diyos sapagkat ito ay napakahalaga. Mas mahalaga ito sa lahat ng kayamanan sa sanlibutan ito. Kaya, ang sabi sa verse 23, ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Yan, di ba? Kaya mahalaga. Yan ang dahilan kung bakit kailangan mong bantayan ang puso mo. Pangalawang dahilan, because your heart is the source of everything you do. Ang puso ang pinagmumula ng lahat ng iyong mga ginagawa. Puso at isip, konektado yan. Isa yan eh. Sa spiritual life, isa yan. Puso at isip yan. Sabi sa Proverbs chapter 4, verse 29, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. So, ayan, di ba? Humakbang ka ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Kung masama ang ginagawa nila sa iyo, talikuran mo. Gumawa ka ng mas ikabubuti para sa sarili mo, sa pamilya mo, sa buhay mo. Huwag mong sabayan ang sanlibutan dahil mas malaki ang mawawala sa iyo. Sa kanila wala eh, dahil buhay na nila yun eh. Nakalaan na sila sa diablo eh. Pero ikaw, nakalaan ka sa Diyos. Ginagamit ng diablo yung mga bagay na yon upang hatakin ka at malayo ka sa iyong pananampalataya. Kaya sabi ganon, manatili ka lang nakatuon sa iyong lakad. Straight ka lang. Kung ano yung tinuturo ng banal na kasulatan, kung ano yung sinasabi ng Biblia, dumuon ka lamang. Kaya, minabuti po na kailangan ang puso natin ay dapat natin saliksikin at bantayan. Pangatlo at panghuli, because your heart is under constant attack. Yan, ito po. Ang puso ay palaging inaatake ng diablo. O, di ba? Sa konting depresya lang, maniniwala kayo. Kaya bakit kailangan natin bantayan ang puso natin? Ito talagang totoong ano to Pray na lang, nagpe-pray na lang. Yung damdamin niya, ikaw ang magpe-pray, hindi ikaw ang nag-pray. Ibang pastor ang ginamit ng prayer. Nagkaroon siya ng sama ng loob sa'yo. Oh, isipin natin, totoo yan. Totoo po talaga yan. Pero nakakatawa kung tutuusin. Hindi dapat. Sino ang may kagagawa ng lahat ng yan? Ang kaaway. Diba? Ang diablo. Nililin lang tayo. Kaya nga ang sabi, guard your heart. Bantayan mo ang puso mo. Nasa sentro ka ng pananalangin. Sumasama ang loob mo habang pinapanalangin yung bagay na binigay ng Diyos sa'yo.
kundi yung ibang pastor. Isip ka natin, nai-imagine ba natin yung mga ganon kung hindi Diablo ang may kagagawan? Kaya, guard your heart. Diablo po ang may kagagawan ng lahat ng yan. Hindi mo ordinaryo yan. Kaya dapat bantayan natin mabuti ang ating puso. Kasi ang iniisip natin minsan, hindi lang minsan, pagka madalas na ganon, kung ano lang yung gusto natin. Kung ano lang yung gusto mong mangyari. Kung ano lang yung gusto mong magawa. Yun lang. Gusto mo siya Lord, bakit naman ganon? Kaya nakikipag-argumento ka sa Diyos nang walang katuturan. Kaya sa halip na i-bless ka ng Lord, hindi. Bakit kasi, sige sabihin na natin, nananalangin ka na parang tao ka at ang Diyos ay tao para sa iyo na gano'n ka makipag-argumento. Kung mali ang sitwasyon, mali ang mga sinasabi mo sa Diyos, i-bless ka kaya ng Lord? Pero ilang taong ka ng Krisyano? Guard your heart. Ina-atake ito ng Diablo. Puso natin ang ina-atake ng Diablo. Lalo pat may mga bagay tayo na hinihingi sa Diyos. Tapos napunta doon sa iba. Hindi nakuha hindi mo nakuha sa pananalangin mo. Anong iisipin na naman, Lord, bakit sila mayroon ka na? Bakit ako ang tagal-tagal ko nang nananalangin pero hindi mo pa binibigay sa akin? Diba? Pagkakamali na yon. May kasamang inggit na yon. So kaya, guard your heart. Hayaan mo sila ipagpasalamat, matuwa ka. Kung umasinso sila at ikaw ay nandyan pa, matuwa ka. Lord, salamat sapagkat yung panalangin ko ay tinutugol mo. Bagaman hindi ko pa ngayon nararamdaman, alam ko na sa tamang panahon ay ibibigay mo sa akin sapagkat ito'y paraan mo upang ako'y lalong lumapit sa'yo. Diba? Kung baga-twist mo yan, huwag mong hayaan na manatili ka sa ganyan. Kasi minsan, hindi lang minsan madalas, mas nakikita natin yung labas kaysa sa sarili nating nasa loob. Kaya sabi ni Jesus sa mga Parisiyo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa, subalit ang loob ay napakarumi. Diba? Kaya, mahalaga po talaga, bantayan natin ang ating puso. Ang sabi sa Mateo, chapter 15, verse 8 to 9, paggalang na handog sa akin ang bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpupurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturing utos ng may kapal. Diba? May mga time tayo na ganun. May mga pagkakataon po tayo na umaawit ka nga sa Diyos, pero umaawit ka lang. But deep inside in your heart, hindi mo nararamdaman yung mensahe ng awit. Kaya bakit pinauulit-ulit kong awitin yung isang bagay na nagdadala sa atin ng ating panalangin upang maramdaman natin, makita sa ating mga puso na ito yung prayer ko, Lord. Ito yung nais ko sa puso ko, Lord God, kasi ako ay makasalanan. Ako ay madalas na nagkukulang sa iyo. Nakalaan ang kapatawaran, pero yung kapatawaran na yun ay hindi mo yan makakamtan kung hindi mo yan aabutin, kung hindi mo yan kukunin. Diba? Like for example, may binigay na cellphone sa iyo. O cellphone to, binibigay ko sa iyo. Ito para sa iyo. Pero kung hindi mo to aabutin, hindi ka tatayo, hindi ka hahakbang patungo sa akin para ito ay abutin mo, hindi yan mapapasayo. Hanggang tingin ka lang. Kaya lang naman yung cellphone maglakad papunta sa'yo. O, see? Diba? Kaya ikaw ang mag-i-import. Ikaw ang gagawa ng paraan. Ikaw ang hahakbang. Kaya ang sabing ganon, guard your heart. So, tingnan po natin. Tingnan natin yung sinasabi at panalangin ni David at dito tayo magtatapos. Nawa kung ano yung panalangin ni David ay maging sintro ng ating panalangin.
Psalms o awit 139 verse 1 hanggang 4 ito. Ako'y iyong siyasatin. Batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim. Yahweh ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di ba ako umiimik yaong aking sasabihin, alam mo ng lahat iyon. Lahat ay malilim. Lahat ay di malilim. So, ibig sabihin, hindi pa tayo nagsasalita. Hindi pa tayo umiimik. Alam na ng Diyos kung ano yung iyong sinasabi. Amen. Kasi kung umaano na yan, pumipintig na yan sa puso mo at sa iyong isipan. Sino ang nakababatid at nakakakita ng isipan ng isang tao? Tanging ang Diyos lang. Kahit ang Diablo, hindi niya nakikita yan. Ikaw at ang Diyos lang ang siyang nakakakita ng laman ng iyong puso at ng iyong isipan. Kaya tingnan po natin, kailangan natin mabuting bantayan ang ating mga puso. Panahon na para mabago na tayo. Panahon na upang makita natin ang tuluyang paglago na ating buhay spiritual. Sapagkat sa pagsasaliksik natin ang ating mga puso, kalinsabay nito ay ang paglago natin sa ating espiritu, sa ating spiritual na buhay. Kaya tingnan natin yung isang awit. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Awit ni David yun, na nawa maging awitin natin. Sige tayo lahat ay tumayo. Awitin po natin ito. Ano nga bang title nito? Salamat po. Sige po, awit po tayo. Cytomed Forte, the advanced phytoformula that helps fight adverse signs of sipon. Hallelujah. Dakila ka, O Diyos. Patuloy ka po namin pupurihin naman sa umagang ito. Patuloy ka po namin pasasalamatan, O God. Hallelujah. Patuloy mo siya sa atin naman ang aming mga puso. Dakila ka, O Diyos. Glory, hallelujah. Puso ko iyong sinisiyasa. Buhay ko iyong alam. Yes, Lord. Hallelujah. Ang
po kami nagpapasiyasat ng aming mga puso. Wala po kami na itatago sa iyo. Wala po kami maililihim sa iyo. Ikaw ang aming Diyos na nakababatid ng lahat. Alam mo ang nilalaman ng aming puso. Ang bawat tibok nito, O Lord God, ay alam mo. Kung kaya naman, aking Ama, patuloy niyo nga po kami siyasatin. Hindi po namin alam na kung minsan ay lumalabis na po kami. Hindi na po nagiging kalugod-lugod sa iyong harapan ang aming mga ginagawa. Patawarin mo po kami, O Lord God. Pagindapate mo po ang aming puso sa puso mo. Pagindapate mo ang aming isip sa iyong kaisipan upang huwag kami magkasala laban sa iyo. Patuloy nga po inaalay namin sa iyo ang aming buhay, ang aming puso, O God. Hayaan mo na tulungan mo kami na ito ay aming mabantayan. Banal na Espiritu ng Diyos, ikaw ang malakas ang kumilos sa aming buhay. Kapag nakikita mo na kami ay lumalabis na sa aming pananalita, sa bawat buka ng aming labi na nakakasakit na po kami ng damdamin ng aming kapwa, patuloy niyo po kami i-convict, Banal na Espiritu. Sabihin mo po sa amin na mali na ang aming mga sinasabi. Sabihin mo po sa amin na mali na ang aming mga ginagawa. Ituwid mo po ang bawat isa sa amin upang sa taong ito ay patuloy niyo pong palalaguin ang aming spiritual na buhay at magamit mo sa iyong ubasan. Ang lahat ng mga naririto, patuloy mo pong gamitin upang makaakay po kami ng mga kaluluwa na makakasama namin sa pananambahan sa iyo, sa paglilingkod sa iyo. Panahon na po, O Diyos, upang gamitin mo ang bawat isa sa amin. Ikaw nga ang may sabi na maraming aanihin, subalit kakaunti ang mag-aani. Kung kaya ang aming mga puso ay patuloy namin inaalay sa iyo. Siyasatin mo ito. Saliksikin mo ito, aming Ama. Pagindapatin mo po kami sa iyo, kabanal-banalang Panay. Salamat po sa iyo. Siluhan mo sa puso ng bawat isang nakapakinig ang iyong mga salita at makita po ito sa aming mga buhay. Maging ito ay aming kalakasan at katatagan sa aming buhay spiritual. Salamat, Espiritu Santo, na naririyan ka upang patuloy kami ituwid at paalalahanan. Sasampahin ka namin, patuloy ka namin pasasalamatan. Sa iyo ang karangalan. Sa iyo, O Diyos, ang kaluwalhatian mo pakailanman. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Pumulong po.